Mga Mima, yes, may bagong estilo. Hindi actually ito bago sa mga collection agency or mga OLA na talaga naman na depressed or aggressive, maningil. Oo, ito yung mga collection agency na wala nang magawa sa kanilang buhay kundi mangjaras ng mangjaras. So nakareceive ako ng email sa aking Gmail account na may sinasabi at saka itong email na to napunta pa siya sa spam email ko, sa spam folder. So hindi ko agad nabasa ito kasi nasa spam folder siya. So finifilter ni Gmail yung alam mo yung mga red flag na mga emails. So kamakailan ko lamang ito nabasa, and then ito yung sinasabi niya, as you can see naman may civil case na nalalaman. Tapos for property ejectment, Chorvalu. Di ba? May sinasabi siya, Dear Mark Lester, this message finds you well. Ay, may ganon. Di ba? Kung alam mong court order ito, bakit may ganong litanya? Yung, I hope this message finds you well. Di ba? Di ba? So, ang goal dito is to haras ako or sindakin ako ng kung sino mang OLA or collection agency na hindi nagpakilala. May paganon sila. This is to formally notify you that a field visit has been scheduled in connection with the ejectment proceedings concerning the property located at, ito yung property address, mali-mali pa yung address na ibinigay. Kasi itong address na ito, previous address ko na to. Apartment address, hindi sa akin tong address na to. Nakakaloka. Tapos ang field visit date daw is June 29. Tapos 4 p.m. Nag-antay ako ng text message coming from my neighborhood doon sa address na to. Kasi may mga nakakakilala sa akin doon. Walang nagbalita sa akin or walang nagchika boom na may pumunta. Hindi naman sila pumunta. Tapos ang purpose daw, implementation of property ejectment order. Tapos email, order, it's a court order daw. So parang eviction notice siya. Ha? Kayo talaga ang mag-i-issue ng eviction notice or court order? Ano kayo, sheriff? Ano kayo, court? Korte kayo? Tapos ang sinasabi pa dito, the field visit will be conducted with the assistance of the following authorities to ensure lawful and orderly execution. Diba? May paganyan siya, pa-bullet Chorvalu pa siya. The office of the sheriff daw, officers of the PNP, at saka barangay officials. Ang taray naman, diba? Binulabog nyo lahat ng mga otoridad na ito, ha. We request your cooperation during the visit and ask the access to the premises be made available. Should there be any questions or concerns, please do not hesitate to contact me. May number siyang binigay, tapos thank you, sabi niya. Miss Chorvalu, Credit Investigation Bureau Inc. Legal Staff. May office number pa siya. Yung office number na binigay niya is cellphone number. Tapos attorney Chorvalu ang nilagay niya dito. Tapos nagtataka ako kung court order ito. Bakit sa email? Diba ang court order physical letter na na pupuntahan ka mismo sa physical home address mo, hindi yung pa-email lang to. So this is purely paninindak or estilo nila ng panghaharas. It's called unfair debt collection practice. So kung naka-receive kayo ng ganito na email coming from those collection agencies, huwag kayong matakot. Okay? First of all, kalmahan nyo, huwag kayong matakot. Himayin nyo ng mabuti yung nilalaman ng email nila. Okay? Kasi may pa-civil case number sila. So, ang ginawa ko, nag-check ako sa judiciary website. Nag-checker ako. So, nag-search ako ng civil case number. Wala naman. Tapos, kung talagang galing ito sa korte, bakit walang branch number? Bakit walang pangalan ng judge? Diba? Bakit wala man lang in-issue sa akin physically sa bahay ng ganitong court order na sinasabi nila? Nasaan ang pangalan ng judge? Nasaan ang branch number, mga jutang ginimes, hindi ba? Nasaan ang case title? Nasaan dyan ang official seal ng korte? Di ba? Hindi ko makita.
So this is purely panghaharas, okay? So sa mga nakatanggap ng ganito, wag kayong matakot, kalmahan nyo lang. Ang gawin nyo, i-search nyo ng mabuti. Ang gawin nyo, napaka-high-tech na natin ngayon, mag-AI kayo, mag-search kayo sa ChatGPT. I-screenshot nyo ito, yung email na tanggap nyo na to, tapos i-upload nyo sa ChatGPT, tapos mag-ask kayo kay ChatGPT, can you please tell me if this is a legitimate court order, ganyan. So syempre maglalatag na yan ng mga conclusion at mga observation ni ChatGPT. Yan yung ginawa ko, 'Di ba? Wag niyo akong masindak-sindak kung sino ka mang collection agency ka or kung sino ka mang OLA. Alam ko OLA ka, hindi ka nagpakilala eh. So syempre ang ginawa ko, nag-upload ko yung yung mismong screenshot ng email na yan. So sabi ko, tinanong ko si ChatGPT, is this legit? Sabi ko. Tapos ang sabi niya, based on what I can see in your screenshots, I would not assume this is a legitimate eviction notice. There are several red flags that suggest you should verify it carefully before taking any action. So red flags na notice ni ChatGPT is number 1, it went directly to the Gmail spam. Which is, 'di ba, nakakapagtaka bakit spam pa siya napunta. So spam filtering isn't proof that it's fake, but it's a warning sign, sabi niya. Pangalawa, it was sent by email. If there is an actual court order eviction, the notice is generally served through proper legal channels such as court or the sheriff, not simply through an unsolicited email. Hindi ba? Pangatlo, the sender's identity is questionable. So the email claims to be from Credit Investigation Bureau Inc. and signed by Ms. Churvalu. So sabi niya dito, a credit investigation company is not the entity that issues or enforces court eviction orders. So it should be the court mismo. Hindi itong credit investigation churva. So pang-apat, the document contains unusual wording. So it says implementation of property ejectment order but does not show the court that issued the order, the case title, the branch number, the judge name, tapos walang official court seal. Tapos pangliba, questionable yung legal references niya kasi doon sa baba may mga nilista pa siyang roll number, document number, page number, book number, series of 2024 churva, which does not make it a court order. Those look more like notarial references and do not replace an actual court-issued writ. Sabi. Tapos, pang-anim, threatening style siya. Scammers and aggressive debt collectors sometimes send emails mentioning the sheriff, police, or barangay officials to pressure recipients. Similar fake legal threat emails have been publicly reported. So, hindi na ito bago. Matagal-tagal na itong mga taktika nila para masindak kayo, Huwag kayong masisindak at kalmahan nyo lang sarili nyo. Alamin nyo, mag-search kayo. Syempre, i-check nyo na mabuti yan. Kung legitimate, meron na tayong high-tech na AI, ChatGPT, gawin nyo lahat para mapatunayan na hindi totoo yan, mga mima, okay?